Ito ang bagong movie na kailangan mo munang manood ng movie from 86 years ago. It's the Wicked Witch! You can wave that wand all you want, but you have no real power. Public figure now. People. There's a house. Bring me the broom of the Wicked Witch of the West. Oh, I have proof. This is the Wicked Witch! Pag-usapan natin ang movie na Wicked for Good. I'll admit, mabagal yung simula and medyo all over the place, pero once na nag-start yung second half, doon na medyo nagtuloy-tuloy. I-summarize ko muna saglit, magsisimula itong lahat pagkatapos ng palabasing masama nga itong si Elphaba ng mga taong namumuno nga sa Oz. Dahil dito, susubukan nga ni Elphaba na sabihin nga sa kanila yung totoo, yung mga pang-uuto, pangloloko nga sa kanila ng wizard, kaso ayun nga lang, kinakatakutan na nga siya ng mga tao kasi nga, pinagmukha na nga nila siyang witch, etong si Elphaba. Kabilang banda, ang mga dati nga niyang kaibigan na sina Galinda, si Fiero, si Bok at ang kapatid nga niya ay may iba't iba nang ginagawa na nga sa lugar na ito kung saan makakaapekto nga sa kanila ang mga nangyayari kay Elphaba. Kaya naman sa mga susunod na araw at sa pagdating nga ng isang batang babae, dito na nga kakailanganing protektahan nga ni Elphaba ang Oz kung saan tutulungan nga siya ng mga dati niyang kaibigan bago pa nga mahuli ang lahat. Okay game, simulan na nga natin yung review na sorry tawang-tawa ako dito nung biglang nagkaipo-ipo tapos itong si Nessa nasa labas. Gets ko na hinahanap nga niya si Bok pero ewan ko, there's something funny lang about that scene that caught me off guard. Tatawa din ako dito na sumama si Fiero kay Elphaba sa harapan pa mismo ni Galinda na papakasalan nga niya a few minutes ago tapos sabi pa ni Elphaba, "It's not what you think." Tapos a few minutes later, pagka-uwi nila, nakipag-ano siya agad, like what? Hindi man lang sila naghintay ng ilang araw or whatsoever, given na yung kaibigan nila, kakadurog lang ng puso. Ito baka unpopular opinion to, nadidistract ako sa performance ni Michelle Yeoh dito, lalo na tuwing kumakanta siya. I mean, magaling siyang actress pero pag usapang kanta, Okay, like I said doon sa simula, kailangan nyo munang manood ng movie from 86 years ago para nga mas mag-make sense yung mga nangyayari nga dito. At ayun nga, yung controversial na The Wizard of Oz noong 1939. Yes, 1939. Dito nagustuhan ko na nagbigay nga sila ng respeto doon nga sa original and sa original cast nga at least kay Dorothy since hindi nga nila pinakita kung sino yung bagong gumaganap sa kanya. Siguro bilang respect na rin given kung gaano nga kaganda and ka-iconic nga yung performance nga ni Judy Garland bilang Dorothy, but also to honor her performance given kung gaano rin karami yung paghihirap na naranasan nga niya sa production na to. Pero I'll discuss it na lang on another video kasi nga sobrang controversial and sobrang nakakagalit nga yung mga nangyari nga kay Judy Garland dito na tipong pag nalaman mo yon, mag-iiba yung pananaw mo doon nga sa 1939 na movie. So yan, honestly, hindi ako masyadong nanonood ng musical pero nagustuhan ko yung Wicked Part 1. Akala ko nga noong una, nakakadistract si Ariana Grande bilang Galinda nga, pero she is perfect for this role. And not just doon sa mga funny moments but also doon sa mga heavy moments. Ang effective niya, lalo na nga doon sa mga iyakan, awayan, or talagang tuwing ine-explore nga nila yung part nga ng story ni Galinda, Ariana really nailed it. Ang galing niyang umacting na syunga-syunga, tapos inosente, alam mo yon. Maganda rin sa performance niya na ipakita nga niya dito yung sensitivity nga ng character na gusto nga lang mapansin or sumikat, pero at the same time, gusto lang din naman niyang maging mabuting tao and maging masaya. Pero ilang favorite scenes ko sa kanya dito, yung iniwan nga siya ni Fiero, yung nakikipag-negotiate nga siya kasama nga si Elphaba doon nga sa Wizard, and also, yung final scene nga nila together na nag-goodbye nga sila sa isa't isa. Since musical to, ang favorite kong kanta dito, yung magkakasama sina Elphaba, Galinda, tsaka nga yung Wizard, tapos sumasayaw-sayaw sila. Even though sinabi ko nga kanina na appreciate ko na kinonekta nga nila tong bagong Wicked doon nga sa may original from 1939, at the same time, sa tingin ko, ayun din yung mas nagpa-underwhelming or kalat ng third act na to Medyo all over the place nga yung first half nga ng movie, pero pagdating nga sa second half, serviceable naman, pero para siyang ang bagal ng mga nangyayari, pero ang bilis at the same time. Ginawa kasi nila in respect nga doon sa original, doon pa rin nga nila kinuha yung flow nga ng story, like literal kung ano nga yung mga scenes na nangyari doon, ayun lang din yung pinapakita nga nila dito. It's kinda cool and unique na yung mga scenes nga from 1939, basically doon na nga nila dinudugtungan nga na kesyo ganito nga yung nangyari, na parang other perspective na nga lang siya from the first film, pero ayun nga, it feels too fast-paced na parang pinilit na nga lang ding ipasok.
Ang nangyari, nagkaroon sila ng meeting, tapos sabi nila, okay, ganito yung nangyari sa original, paano natin yung dudugtungan? Tapos, idudugtong lang nga nila para magdugtong lang yung mga scenes, and hindi mo nga maramdaman na na-build up siya naturally, papunta nga towards that ending. Example, yung nangyari nga kay Fiero, tapos yung pagbuo nga ng galit kay Bok, medyo parang ang dating, basta ayun na yun nangyari eh. Okay na yan, let's go. Pero sana in-adjust na nga lang nila yung mga bagay-bagay para mas maging okay nga yung flow and pacing nga ng story. Kasi ayun, ramdam ko lang na minamadali lang talaga nila tong tapusin eh. Siguro mas better if nirecast nila tapos ginawan nga nila ng dagdag na story doon nga sa journey nga ni Dorothy and mas binild up pa nga nila yung pag-aaway and pagkakabatingan nila Elphaba and Galinda. Pero ayun, siguro ayaw na lang talaga nilang mag-part 3. Sayang kasi may potential pa sana yung story and in my own opinion nga, it would make the film a lot better kasi nga, hindi siya sinisiksik sa isang movie na lang eh. To end with a positive note, I like na meron silang positive na dinagdag nga sa nangyari nga kay Elphaba na at least dito, medyo cliche, pero I'm happy na nakasurvive siya kasama si Fiero. So ayun, I think it's fun naman, but it's not better than original. May lang, alam mo yon, parang kung gusto mo lang talaga makontinue yung sa Wicked 1. Overall, I would say Wicked for good, and ang torta rating ko for this film ay 6.5 out of 10.